person's POV. Umuwi ng tanghali sa bahay si Aaron para ipasyal ang kambal kung saan gusto nito mamasyal. Tumawag siya kanina sa bahay at si Nanay Nelia ang nakasagot. Ang sabi nito, pumasok na raw sa work si Ali kaya naisipan niya na susurpresahin na lang niya si Ali sa work nito. Ashley's POV. Habang kausap ko ang isang customer, ramdam ko naman ang panay-vibrate ng cellphone ko sa secret pocket ng suot kong pencil skirt. Alam kong may tumatawag sa akin dahil sa pag-vibrate ng cellphone ko. Naka-silent at vibrate kasi ito dahil kapag nilagyan ko siya ng ringtone, baka mastorbo ang trabaho ko kapag may biglang tumawag. Hindi nga ako nagkamali dahil sunod-sunod na may tumatawag sa akin. Nagpaalam ako kaya na napupunta muna ng restroom pero ang totoo titingnan ko lang ang phone ko kung sino ang tumatawag sa akin. Nang makapasok sa cubicle kagad kong hinugot ang phone ko sa aking bulsa. Inaasahan kong si Aaron ang tumatawag sa akin pero nalungkot ako nang makitang hindi pala si Aaron kundi si Chang. Huminga ng malalim bago ko sinagot ang tawag nito. Chang, kumusta po? Tanong ko agad dito nang sagutin ang tawag. Hoy bruha, talagang kinalimutan mo na kami ha? Nakahanap ka lang ng mayaman, binaliwala mo na kami dito? Kailan may papasyal dito ang kambal? Miss na miss ko na mga yan. Tila lasing ang boss ni Chang. Hindi kaya uminom ito? Wala po kasi ako on time, Chang. Hayaan niyo po, susunod na day off ko po, ipapasyal ko po ang kambal diyan. Bakit ang kambal lang? Dapat isama mo yung abnormal na lalaki na kabuntis sa'yo. Gusto kong kausapin yung lalaking yun. Matagal din niya kaming pinahirapan dito ha. Kung hindi siguro siya ang ama ng kambal, baka matagal na kami ditong pinaalis. Kaya ikaw, Ashley, ingatan mo ang abnormal na lalaking iyan. Minsan ka lang makahanap ng ganyan. Gwapo na, mayaman pa. Nalalasing na sabi ni Chang. Alam ko talagang nakainom ito. Sige na po, Chang. Ibababa ko na po ang tawag niyo. Kailangan ko na po kasi bumalik sa store. Paalam ko dito. Nagmamadali akong pinindot ang end button. Alam ko naman kasi nasa isip ni Chang. Porket gwapo, mayaman, gusto niya na. Hindi niya lang alam ang pinagdadaanan ko sa Aaron Anderson iyan. Pagbalik ko sa store, nagkukumpulan ng mga kasamahan ko at ang iba pa na babae sa kaharap namin. Anong meron? Ang pogi naman yan. Kilala ko yan eh. Yan yung sikat na businessman. Sigaw ni Michelle. Malapit na ako sa kanila at narinig ko ang sigaw ni Michelle. Na-curious ako kaya binilisan ko ang paglalakad. Pero teka, tama ba itong nakikita ko? Aaron? Hindi makapaniwalang sambit ko na makalapit ako. Pinagkakaguluhan siya ng mga kasamahan ko at iba pang nagtatrabaho dito sa mall. Yung iba'y humahaba na ang leeg, masilip lang ang asawa ko. Kagad ako lumapit sa kanila. Hindi ko alam kung bakit pero tila may kung anong inis akong nararamdaman sa mga babaeng nagpapakit kay Aaron. Nang makalapit ako'y narinig ko na lang ang boses ng kambal. Mama! Nagulat ako sa biglang pagsulpot ng kambal sa harapan ko. Hayden? Aliana? Hindi ako makapaniwalang nandito sila kasama ni Aaron. Ang buong akala ko lang kasi si Aaron lang ang nandito. Pero teka, anong ginagawa nila dito? Tumakbong palapit sa akin ang dalawa saka ako niyakap sa bewang. Mabuti na lang talaga wala dito may-ari ng mall at pinagtatrabahuhan ko sa Mr. Rossi. Dahil kung nandito baka kinabukasan na ipatatawag niya ako dahil sa panggugulo ng mga ito sa oras ng trabaho. Nagkagulo ang mga babae dito sa mall dahil sa hudas kong asawa. Ganoon siya kagwapo sa paningin ng iba pero sa akin, hindi ko man aminin pero ganoon din ang paningin ko sa kanya. Sino ba naman ang mag-aakalang 32 years old na ang hudas na ito? Ang gwapo at mamula-mula ang balat. Idagdag pa ang matangos nitong ilong, manipis at mapulang labi. Lahat ng isusuot niya bagay sa kanya, kaya sinong babayang hindi mapapatili kapag dadaanan siya. Sa tangkad niya talagang mapapatingin ka. Sino makakatanggi sa halik, titig at haplos niya? Mama? Bigla ako nagising sa mahabang imagination ko kung saan-saan na pala napuntang isip ko. Pinunasan ko ang gilid ng aking labi. Mama, tumutulo na po laway niyo. Si Daddy lang po yan. Hindi naman yan sa Tom. Tom? Ano nga ulit ang name ng idol ni Mama, Kuya Hayden? Nagtanong pa sa Aliana sa kuya niya. Tom Cruise. Sagot naman ni Hayden sa tanong ng kapatid niya. Tama, yun nga, sa Tom Cruise. Napaturo pa sa taas si Aliana. Bigla ako natawa sa pagbigkas niya. Kagat labi kong binalingang muli ng tingin si Aaron. Pinagkakaguluhan pa rin siya ng ibang customer at mga ka-workmate ko naman ay pasimple sumisilip sa asawa ko.
Nang mabaling ang tingin ni Aaron sa amin ng anak niya, sa kanya naisipan na lapitan kami. Nakangiting lumapit ito sa amin. Nagpalingon-lingon ako sa paligid. Alam kong may mga nakatingin pa sa kanya at maging katrabaho ko ay nakatingin pa. Baka kung ano sabihin ng mga ito. Tapusin mo ng trabaho mo at samahan kami ng mga anak mo. Sabi nito sa akin. Tumikim ako sa muling napalingon sa paligid. Nakatingin sa kinaroroonan namin si Michelle at Lyra. Ang sama ng tingin ng mga ito sa akin. Hindi na ako magtataka kung isusubong ako ng mga ito bukas. Oras kasi ng trabaho, may bisita akong ini-entertain. Sana nga ganun lang kadali, Aaron. Hindi ako katulad mo na pagmamayari ang oras mo sa trabaho. May boss ako at may mga nagpapasahod sa akin. Sarili mo lang din ang nagpapasahod sa'yo. Hindi pwedeng tatapusin ko ang trabaho ko dahil hindi ganoon yun. Mamaya pang out ko. Aaron, ipasyal mo na lang ang kambal. Hindi ako pwede makapag-usap sa inyo na matagal. Tila pabulong na sabi ko sa kanya. Kumunot ang noo niya. Why not? Nagtaka pa kung bakit. Malamang nasa trabaho ako. Alam mong nasa trabaho ako. Bawal akong makapag-usap sa inyo ng matagal. Kailangan ko nang bumalik sa pwesto ko. Kagad ako lumuhod para kausapin ang kambal. Binalawala ko ang pagkunot ng noo ni Aaron. Hayden, Aliana, maiwan ko na muna kayo ha. May trabaho pa kasi si Mama. Si Daddy niyo na lang muna magpapasyal sa inyo. Hinalikan ko isa-isa ang pisngi ng mga ito. Kaagad din akong tumayo at muling binalingan si Aaron. Aaron, pabalik na ako sa pwesto ko. Salamat sa pagdalaw at pagsama sa kambal dito. Paalam ko na rin sa kanya. Dinaanan ko siya ngunit kaagad niya akong nasundan at tinigit ang aking kamay. Puno ng pagtatakang napatingin ako sa kanya sa muling binalingan ng paligid ng mall. Aaron, may mga nakatingin sa atin. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa aking pulsuhan. Wala akong pakaalam kung pagtingin na nila tayo. Gusto ko mag-undertime ka dahil isasama ka namin ng mga anak mo sa pamamasyal. Muli ko siyang hinarap. Nasa trabaho ako, hindi ako pwede. Bukas na lang, magpapaalam ako ng day off bukas. I don't care if you're at work, Ali. I'll pay for your time, if that's what you want. Bakit ka pa nga ba nagtatrabaho sa mall na ito kung kaya naman kitang buhayin? Kaya ko kayong buhayin ng mga anak natin. Kahit umupo, humiga at kumain ka lang sa bahay buong maghapon. Wala akong pakaalam. Bakit nagtsatsaga ka sa trabaho mo na ito? Mariin na tila pabulong na sabi sa akin ni Aaron. Aaron, ayoko umasa sa'yo. Mas maganda pa rin kung may pera ako na sarili ko, hindi yung galing sa'yo. Sagot ko. Mas lalong tumagal ang pag-uusap namin. Tila ayaw niya yata akong bitawan. Okay, we'll just wait for you. Napatingin ito sa wristwatch. Dadaanan ka namin ng kambal. Babalik kami dito sa pwesto mo. Ipapasyal ko lang sa taas ng dalawa. Paalam nito. Nakahinga ako ng maluwag dahil akala ko ipipilit niyang mag-undertime ako. Binitawan niya ang pulsuhan ko at bumalik sa kambal para yayain ang mga ito sa taas. Sa playtime. Pagbalik ko sa pwesto na puno ako ng mga katanungan ng mga kasamahan ko. Lalong-lalo na si Yana. Ano mo ba yun? Asawa mo ba yun? Sunod-sunod na tanong ni Yana sa akin. Paano niyo naman magiging asawa yun? Hindi nga man lang humalik kahit sa pisngi niya. Tsaka isa pa, ang sabi niya, biyudo siya. May anak pero walang asawa. Pangalanda kay ni Michelle. Kaagad na may kurot sa aking puso nang marinig iyon mula kay Michelle. Talaga bang sinabi iyon ng hudas na iyon? Kahit kailan naman kasi hindi ako kaya pagmalaki ni Aaron. Hindi niya ako pwede ipagsigawan sa buong mundo na asawa niya ako. Kung ako ang asawa nun, kahit nasa public kami, halikan ko ng torrid yun. Sabat ni Michelle. Hindi ko nalang pinansin ang mga ito. Pilit na inaalis sa isip ko ang mga narinig ko mula kay Michelle. Nagtawa na ng dalawa, si Michelle at Lyra. Ngayon lang nila ako dati. Ngayon kaya siya pumunta dito dahil gusto niyang bumalik ako sa kanila para magtrabaho. Nagsinungaling na lamang ako para matigil na sila sa kanilang mga katanungan at para matuldukan na rin ang mga sinasabi ni Michelle. Pero bakit kamukha mo yung batang babae? Combination nga ng mukha niyo ni Mr. Anderson. Naguguluhang sabi ni Yana. Napaisip pa ito. Kagad ako napatingin kay Yana dahil kilala niya pala si Aaron. Paano mo nakilala si Aaron? Ako pa ba? Siyempre, palagi ko kayong nakikita sa TV yun. Sa bagay, kung asawa ka niya, dapat nakita na rin kita sa TV. Wala pa nga'y pinapakilalang asawa yun eh. Pero nabalitaan ko hindi natuloy ang kasal noon dahil sa isang pagkakamali. Di ko lang alam kung totoo ang sabi-sabi na nakabuntis daw na ibang babae yan si Mr. Anderson. Pabulong na sabi sa akin ni Yana. Bigla akong natahimik dahil sa sinabi nito. Hindi niya alam na ako pala ang babaeng sinasabi niya. Ako lang naman kasang nabuntis ni Aaron, kaya hindi natuloy ang kasal niya.
Muli kami bumalik sa trabaho. Habang nagtatrabaho ako, panay naman ang pag-vibrate ng cellphone ko. Nang umalis ang customer, pasimple kong dinukot sa bulsa ang aking phone. Tumabad sa akin ang pangalan ni Aaron. Tumatawag ito. Bakit na naman kaya? Lumangon-lungon ako sa paligid sa kasanay ni Yana na may kakausapin lang ako sa phone. Tumango naman ito. Nagtago muna ako bago ko sinagot ang tawag ni Aaron. Aaron, anong kailangan mo? Inis na tanong ko. Anong size mo? Kaagad nagkasalubong ang aking mga kilay sa tanong niya. Ano bang size na sinasabi mo? Bakit ba ako inistorbo? Nagtatrabaho ako. Inis na sagot ko. Bakit mo sinagot kung ayaw mong maistorbo? That means hindi mo rin matiis ang tawag ko. Now tell me, anong size mo? Ramdam ko ang kapilyuhan nito. Size ng ano? Boobs. He chuckled. Hanggang ba naman dito, dala mo pa din pagiging pervert mo? Inis pa rin sabi ko sa kanya. Ito lang yata ang pervert na ini-entertain mo. Tell me your size now. Muli ay tanong nito. Nasaan ba kayo? Akala ko ba'y papasyal mo mga bata? We just passed by the undergarment store. I remember that every time we have sex, I tear your panties. So maybe you don't have or have run out of panties to wear. I heard his mischievous laugh. Natigilan ako sa sinabi niya. Pakiramdam ko kahit wala siya, sa harapan ko'y namumula pa rin ang mukha ko sa sinasabi nito. Sige na, nandito na yung may-ari kaya papatayin ko ng tawag mo. Binaliwala ko na lang ang mga kapilyuhang sinasabi nito. Hey, wait! Narinig ko pa na habol ni Aaron sa kabilang linya ngunit hindi ko na ito pinagbigyan. Sumanyas kasi si Yana sa akin. Dali-dali ko itong pinatay. Kaagad akong bumalik sa pwesto. Kapapasok lang ni Mr. Rossi sa aming store kaya buti na lang nakasanyas kaagad sa akin si Yana. Kung hindi baka nakita niya ako. Miss Miranda! Napatayo ko ng tuwid nang marinig ang pagtawag ni Mr. Rossi sa akin. Mr. Rossi, bakit po? Kinakabahan na tanong ko dito. I want you to come to my office and we can talk about something. Striktong sabi nito. Hindi kayo nagsumbong na ang dalawang sip-sip? Ang bilis naman yata nilang nakapagsumbong. Bakit po, Mr. Rossi? Ano po pag-uusapan natin? Kinakabahang tanong ko dito. Kasi sabi ko lang na sa office tayo mag-uusap, hindi dito. Natigilan ako. Sige po, Mr. Rossi. Lumabas na rin ito ng store pagkatapos. Talagang personal siyang pumunta dito para sabihin kailangan kong pumunta sa office niya kahit pwede naman niyang iutos iyon sa iba. Akala ko pa naman wala siya. Bakit nandito? Third person's POV. Daddy, gusto ko rin itong toy playground. Hindi makabigkas na sabi ni Aliana. Meron ka ng toy playground set sa bahay. Gusto ko po pink. Okay, I'll buy you pink. Yay! Nagtatalon sa tuwa sa Aliana sa muling umakyat sa hindi gaanong mataas na toy climber slide. Nang mapagod ay nagpahinga na ito sa tabi ni Aaron. Binuhat ito ni Aaron, ganoon din si Hayden. Pagod na ba kayo? Tanong niya sa dalawa. Antok na po ako, Daddy. Sagot ni Hayden. Ako hindi pa pagod. Gusto pa maglaro, Daddy. Pero gusto ko muna kaysa iyo. Pagkasabi ni Aliana, kaagad na humalik ito sa pisngi ng daddy niya na kinagulat ni Aaron. Ngayon lang kasi naglambing sa kanya sa Aliana. Labo na si Daddy? Biro ni Aaron kay Aliana. Napanguso ito sa kanaghalukip-kip habang kargapan niya. 2 points na lang po kayo kay Mama. Kung lagi niyo suyo, ligaw, halik at love-love niyo everyday, si Mama, meron kayong 1 point sa akin everyday. Hanggang 10 points. Kapag abot 10 points, love ko na kayo. So, you want me ligaw? Suyo your mom para makaabot ako sa 10 points? Yup. I already love your mommy. It's just our secret, baby. Don't tell your mommy, okay? Pabulong na sabi ni Aaron kay Aliana. Kaya gagawin ko, liligawan ko na lang at susuyuin si mommy mo para maabot ko ng 10 points na sinasabi mo. Kakaliwanagan ba tayo, baby? Ngumiti sa Aliana saka muling humalik sa pisngi niya. Alright. Sagot nito. Muli na naman siyang natawa sa anak dahil sa sobrang daldal, kahit pa nga minsan hindi mabigkas ang simpleng salita. He is grateful and Ali came into his life and gave him very beautiful, handsome, and very naughty children. Pagkatapos maglaro ng kambal, pumasok naman sila sa restaurant. Wala na sa mood si Hayden. Habang kumakain, mapupungay na ang mga mata nito. Tila antok na. Pagkatapos kumain, napagdesisyonan ni Aaron na daanan na si Ali sa work dito. 6:00 na gabi at alam niyang sa mga oras na ito ay out na si Ali sa work.
Palapit pa lang sila ng store ngunit lahat ng babaeng sales lady ay napapatingin na sa kanya. Ang gwapo talaga ni Mr. Anderson. Akalain mo makikita natin siya dito? Bulong-bulungan na sabi ng mga sales lady. Ang cute pa ng mga babies. Anak niyo ba yan? Bakit hindi nakikita sa TV or nababalita? Sunod-sunod ang naririnig niyang bulungan. Napahinto siya tinawagan ng kanilang family driver. Ibinaba niya muna sa Aliana bago tinawagan ng driver. Nakatulog na kasi sa kanyang balikat si Hayden. Kargay pa niya sa kabila si Aliana kaya nangangalay na ang kanyang mga braso. Maglalakad na lang po ako, Daddy. Presenta ni Aliana. Hanggang ngayon may energy pa rin sa Aliana. Kanina pa ito naglalakad at naglalaro. Nang makalapit sa store na pwesto ni Ali ay kaagad na kumunot ang kanyang noo. Maraming salamat po, Mr. Rossi. Rinig niyang pasasalamat ni Ali. You're welcome, Miss Miranda. Basta ang usapan natin, huwag mong kalilimutan. Anong usapan? Mama! Sigaw ni Aliana kaya kaagad napatingin sa kanilang kinaroroonan si Ali. Kaagad naman tumakbo palapit kay Ali si Aliana. Kaagad na yumakap sa bewang nito. Lahat ng mga sales lady na malapit sa kanilang kinaroroonan ay nagbubulong-bulungan. Binalawala niya ang bulong-bulungan ng mga sales lady dahil nakapokus ang kanyang paningin sa asawa at sa lalaking kausap nito. Mas lumapit pa siya sa kinaroroonan ng asawa at sa inis dahil may kausap itong lalaki ay hinapit niya ang bewang nito na nagpalaki sa mga mata ni Ali. Aaron! Saway ni Ali ng pabulong sa kanya. What? Kung makangiti ka sa lalaking iyan, abot tenga. Sagot niya dito. Binaliwala niya ang nakatingin sa kanila. Kanina lang kasi sinabi niyang wala siyang asawa pero ngayon handa na siyang ipagsigawan na si Ali ang asawa niya dahil sa lalaking kausap ng asawa niya. Kausap pa lang nito si Ali pero nagiinit na kagad ang ulo niya. Para siyang batang inagawan ng laruan. That man needs to know that you're already taken, Ali, so that he knows his limit. Mariin na bulong ni Aaron kay Ashley. Boss ko siya, Aaron. Pabulong din na sagot ni Ali sa kanya. Wala akong pakialam, Ali. Masungit na sagot ni Aaron at saka humarap sa boss ni Ali. Hi, I'm Aaron Anderson, Ashley's husband. Bigla na lang nagpakilala si Aaron dito. Nanlaki ang mga mata ng ibang mga sales lady. Nginitian din siya nito sa katinanggap ang kamay niyang nakalahad dito. John Dale Rossi, her boss. Pakilala din ito sa kanya. Nagtagal ang kanilang pag-shake hands. Pinisil niya ang kamay nito at gumanti rin naman ito sa kanya. Pareho silang napabitaw na magsalita si Aliana. Ikaw ay nagbigay sa akin ng big doll! Sigaw ni Aliana. Hindi makapaniwala na nakita ang lalaki ng bigay ng big doll. Yes, Kitty. Ako nga. Sagot naman ni Dale. Mas lalong uminit ang ulo ni Aaron sa mga oras na lumapit sa Aliana dito at lalong-lalo na nang malamang ito pala ang sinasabi niyang new daddy ni Aliana. Sa isang iglap, naagaw na lalaking ito ang atensyon ng kanyang anak. Ashley's POV. Nasa pintuan ako ng office ng Mr. Rossi. Ang sabi nila, noon daw minsan lang nilang nakikita si Mr. Rossi sa loob ng mall kasi marami naman daw itong pinapatakbong negosyo. Pero ngayong nakaraang araw daw ay palagi itong dumadalaw at nagtatagal pa. Mahinang katok ang ginawa ko. Halos ayokong ang gambalain ang pintuan nito. Come in. Isang bariton ng boses ang sumalubong sa mga katok ko. Ilang beses pa lang akong kumatok ay pinapasok niya na kaagad ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Nakaupo sa swivel chair si Mr. Rossi. Umikot ito at umarap sa akin, gamit ang seryosong mukha na nagpatingin sa akin. Miss Miranda, have a seat. Turo rito sa bakanteng upuan na nasa kanyang harapan. Lumapit ako dito saka umupo. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Mabait naman si Mr. Rossi pero hindi niya ako papupuntahin dito kung walang malalim na dahilan. Ano kayang pag-uusapan namin? Mr. Rossi, bakit niyo po ako pinapunta dito? Bakit niyo ako gusto makausap? Tumikim ito saka tumayo mula sa kinaupan niyang swivel chair. Ayoko na magpaligoy-ligoy pa, Miss Miranda. I need you. Kaagad ako napatingala sa kanya. Huh? I need you, Miss Miranda. Nagkakamali lang ba ako nang narinig? Excuse me, Mr. Rossi. Ano pong ibig niyo sabihin? Naguguluhang tanong ko sa kanya. I want you to be my date at the business party I will be attending this coming Thursday. Diretsong sabi niya sa akin. Kahit ako'y naguguluhan. Sunday pa lang ngayon. Medyo matagal-tagal pa. Bakit ako, Mr. Rossi? I mean,
meron po kayong girlfriend, siya na lang po ang isama niyo. She's a gold digger. I don't like that kind of woman. You're the one I want to be with at that party, Miss Miranda. Huwag mo akong tatanggihan. Napangiwi ako at napaisip ng wala sa oras kung papayag ba ako o tatanggihan na kaagad ito bago pa umasa na papayag ako. Mr. Rossi, hindi po pwedeng isama niyo ako sa party na iyon. Baka po magtaka po yung makakakita sa atin. Isa pa po, meron ho akong asawa. Paliwanag ko. Hindi ko nakakalimutan ang sinabi ng anak mong babae, Miss Miranda. Masungit ang daddy niya at alam ko na hindi kayo okay ng asawa mo. Kaagad na sabi nito na ikinagulat ko. Hindi ko inaasahang alam niya ang tungkol doon. Paano niyo po nalaman? Based on my research. Nag-stalk po ba kayo, Mr. Rossi? Sa gwapo kong ito magiging stalker mo, Miss Miranda? Ang swerte mo pala kung ganun. Ay, wag ganun. Natahimik na lamang ako sa sagot niya. Paano po kung hindi ako pumayag? Wala kang sasahurin for 5 months, Miss Miranda. Sisingilin kita sa utang at sa box na nabasag mo. Kaagad na sagot niya. Napangangako. Mr. Rossi, walang ganun. Kaagad na sabi ko. You have a choice. Papayag ka sa alok ko or wala kang sasahurin sa loob ng 5 buwan. Tila naipit ako sa sitwasyon. Ayoko naman na walang sasahurin. Ang tagal ng 5 buwan. Gusto kong maibigay sa kambal ang gusto nila at kapag wala akong sasahurin, wala akong maibibigay sa kanila. Deal or no deal, Miss Miranda? I need your answer right now. Napatang ako sa tanong niya. Ngayon agad? Kailangan kong sagutin ngayon din. Lutang ang isip ko dahil pumayag ako sa alok ni Mr. Rossi. Habang palabas kami at papunta sa store na pwesto ko ay parang wala ako sa sariling naglalakad. Nang makarating sa pwesto ko ay muling pinaalala sa akin ni Mr. Rose ang usapan namin. Tumango na lamang ako. Isang araw lang naman. Isa pa wala naman kaming gagawin kundi ang magpakitang tao lang at magkunwaring merong date sa Mr. Rossi sa party na iyon. Pinaalala muli sa akin ni Mr. Ross ang usapan namin ngunit nabigla na lang ako nang marinig ang boses ni Aaron. Napalingon ako sa akin likuran. Oo nga pala, nakalimutan ko, nandito ang mag-aama ko. Kurot ang noo at matulis na mga paningin na ipinukol ni Aaron sa akin. Lumipat ang paningin niya kay Mr. Rossi. Naku, patay. Baka pag-isipan na naman ni Aaron ng masama ito. Ganon siya palagi tuwing may nakikitang may kausap akong lalaki. Palagi nagagalit at baka sa laitan na naman mapupunta ito. Nagulat na lamang ako nang hapitin niya ang bawang ko at parang pinangangalandakan niya na mag-asawa kami. Samantalang kanina pinangangalandakan niyang byudo siya. Ramdam ko naman ang mahinahon nitong boses. Nagpakilala ito kay Mr. Rossi at ang hindi ko inaasahan ay ang magpapakilala siya bilang asawa ko. Napalingon ako sa paligid. Yung ibang workmates ko, alam kong hindi sila makapaniwala sa narinig. Napansin ko ang kanilang pagtakip ng bibig habang nakatingin sa amin. Gulat na gulat sila dahil sa sinabi ni Aaron. Sino ba naman ang mag-aakalang asawa ko na isang sikat na businessman? Ayos na sana ngunit sa Aliana biglang nagsalita at lumapit kay Mr. Rossi. Yes, Kitty. You can call me Daddy if you want. Nakangiting sabi ni Mr. Rossi kay Aliana. Isa lang ang daddy namin. Bigla namang sumabad si Hayden. Nagkatinginan si Aaron at Mr. Rossi. Alam ko mainit na ang ulo ni Aaron lalong-lalo na ngayong nalaman niya na si Mr. Rossi ang sinasabi ni Aliana na kanyang bagong daddy. Aliana, come here. I'm your only daddy. Ramdam ko ang pagkadiin ng pagkakasabi ni Aaron. Kinabahan ako bigla. Lumakas ang tahip ng dibdib ko. Baka masigawan niya pa si Aliana. Aliana, halika na baby. Uuwi na tayo. Tawag ko kay Aliana. Buti na lang lumapit naman kaagad siya sa akin. Gusto ko siyang maging daddy eh. Bili niya ko sa ako big doll. Nakanguso pa na sabi ni Aliana. Aliana naman, ano mga pinagsasasabi mo? Mapapahamak tayo nito eh. Sa isip-isip ko, tumikim si Mr. Rossi. Oh, you're so cute baby. Manang-mana ka sa mo. Biglang komento ni Mr. Rossi sa anak ko. Muli itong tumingin sa akin. Miss Miranda, can I have your number? So I can call you when... No, my wife doesn't give her number to anyone. Kaagad naman na putol ni Aaron sa gustong sabihin ni Mr. Rossi. Bakit bang init ang ulo ng lalaking ito? Kung hindi binibigay ni Ashley ang number niya, pwede naman sigurong ako ang magbibigay ng number ko. Saad ni Mr. Rossi. Ako naman, bakit ba ang kulit ng boss kong ito? Ashley, give me your phone. Ako na magsasave ng number ko sa phone mo.
Kaagad na sabi sa akin ni Mr. Rossi. Kaagad na napatingin sa akin si Aaron. Sinamaan niya ako ng tingin. Umiling-iling ito at sumenyas na huwag kong ibigay sa kanya ang phone ko. Mama, phone niyo daw po. Sabi naman ni Aliana at biglang hinanap ang phone ko. Alam ni Aliana kung nasaan nakalagay ang phone ko kaya kaagad nitong nahugot ang phone ko sa aking bulsa. Ang inosente talaga ng anak ko. Di niya kasi alam na nagagalit na ang daddy niya. Binigay niya iyon kay Mr. Rossi. Aliana! Sabay ko sa anak ko. Mama, what's wrong po? Gusto lang po niya ilagay ang phone number niya. Inosente naman na sabi ni Aliana. Muli kong tinignan si Aaron. Umiigting na ang panga niya. Pagkatapos mailagay ni Mr. Rossi ang kanyang number, ibinalik din naman niya agad sa akin. Okay, so I have to go. Nice to meet you, Mr. Anderson. Until we meet again. Paalam ni Mr. Rossi. I'll make sure we don't see each other again. Umiigting ang pangana sabi ni Aaron sa boss ko. Okay, that's good if that's the case. Chill na sagot ng boss ko saka nagpaalam nang bumalik sa office niya. Chill lang ang boss ko pero itong sa Aaron mukhang susuntukin niya na si Mr. Rossi dahil sa pagkuyom ng kamao nito. Pagkaalis ng boss ko, kaagad na hinawakan ni Aaron ang pulsuhan ko. Uwi na tayo. Mariin na sabi niya. Hinigit ko ang aking pulsuhan at sinamaan siya ng tingin. Nakipagtalasan din naman ako ng tingin sa kanya. Binigay ko muna sa Aliana sa kanya at bumalik sa loob ng pwesto ko para kunin ang mga gamit ko. Pagdating sa loob ay kaagad kong narinig ang tili ni Aliana. Tila mabibingi yata ako sa lakas ng tili nito. Kaagad din naman yan tinakpan ng kanyang tenga. Hanggang mamaya pa kasi ang out niya. Mauna ako sa kanya. Ano yun, girl? Totoo ba yun o palabas? Hindi mo naman sinabing asawa ka ni Mr. Anderson? Akalain mo nga naman. Nakasama ko dito ang asawa ng sikat na mayaman. Kinikilig pa na sabi ni Yana sa akin. Sunulipan ko ang paligid ng store. Ang sama ng tingin sa akin ang dalawa, si Michelle at Lyra. Napa-facepalm ako. Mukhang magugulo pa yata ang mundo ko dito dahil nalaman nilang asawa ko ni Aaron. Hoy, sagutin mo ang tanong ko. Bakit pa inililihim mong hindi ka asawa ni Mr. Anderson? Dapat nga maging proud ka. Isa kaya siya sa pinaka-hot na businessman. Kabilang na doon ang boss natin, si Mr. Rossi, no? Napanguso si Yana. Sumasakit ang ulo ko, Yana. Bukas na lang tayo mag-usap. Hinihintay na kasi nila ako doon sa labas. Sige, ora na, dali. Napatawa akong bigla sa sinabi ni Yana. Ay naku, kung asawa ko doon, di na kami lalabas ng kwarto. Punit kong punit. Aba, natatawa na lamang ako sa mga sinabi ni Yana. Ang landi. Sabay ko sa kanya habang natatawa. Ayos lang na maging malindi, no? Basta't sa napakagwapong asawa. Hirit naman niya. Kaya landiin mo na landiin ang asawa mo. Kala ko baka makahanap pa ng iba yan. Ewan ko sa'yo, baka ansta nga. Tatawa-tawa akong lumabas ng store dahil sa mga pinagsasasabi ni Yana. Napauwi lang ang tawa ko na makitang seryoso ang mukha ni Aaron na bumungad sa akin paglabas ko. Buhat niya ang dalawa at tulog na. Akin na sa Aliana. Kukunin ko na sana sa Aliana sa kanya nang pigilan niya ako. Kaya kong buhatin ang sabay ang kambal. Just answer me fucking question, Ali. What did you and your boss talk about? It looks like you two have a secret. Huh? Wala. Pinatawag niya lang ako dahil sa nabasag kong box. Yun lang. Pagsisinungaling ko. Umalis ka na sa work mo. Mautoridad na sabi niya sa akin. Kaagad kaming natigilan sa paglalakad. Palabas na kami ng mall. Hindi pwede. Hindi mo ako pwedeng diktahan, Aaron. Trabaho ko to. Pakikipagmatigasan ko sa kanya. Anong gagawin ko para umalis ka lang sa trabaho mo na iyan? Wala. Kaagad na sagot ko at nagpatuloy na sa paglalakad. Sumunod naman siya sa akin hanggang sa makalabas kami at makarating sa parking lot. Nauna niya ipinasok ang kambal sa backseat. Susunod na sana akong papasok sa likuran ng hawakan niya ang braso ko. Sa harapan ka uupo. Sa tabi ko. Sa kanya binuksan ang nasa harapan. Ay, bago pumasok. Wala akong imik habang nagmamaneho ito. Paminsan-minsan sinisilip ko ang kambal sa likuran. Parehong tulugan dalawa. Ali, tawag niya kaya napatingin ako sa kanya. Bakit? Sino mas gwapo sa amin dalawa? Huh? Nino? That fucking asshole. Sino? Sino ba sinasabi nito? That fucking Rossi. Si Sir Dale? Oh, that fucking bastard. Huwag ka magkakamaling sumagot, Ali. I will punish you.
Banta niya. Tinatanong mo ako kung sino mas gwapo sa inyo. Pagkatapos sasabihin mo na huwag ako magsinungaling. Pwede pala nagsinungaling na rin ako kung sasabihin kong ikaw mas gwapo sa inyong dalawa. What? Kaagad na sumama ang tingin niya sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Halata naman na sa Mr. Rossi mas gwapo kaysa sa'yo. Sagot ko. Mas lalong sumama ang tingin niya at ikinagulat ko ang pagprano niya ng malakas. Muntikan pa ako mapasubsob. Aaron! Napasigaw ako. Kaagad kong tinignan ng dalawa sa likuran. Ang sarap naman ang tulog, hindi man lang nagising. Sinasabi mong mas gwapo sa akin ng Rossi na yun? So, is that bastard your type? Tell me, Ali. Hindi ka na muli makakapasok pang muli sa mall na iyon. Napalunok ako. Dahil sa pagbibiro ko, baka tuluyan na nga akong hindi na makapasok pa sa trabaho ko. Kailangan kong bawiin ang sinabi ko. Hindi, nagbibiro lang ako. Siyempre mas gwapo ka sa paningin ko, no? Biglang lumambot ang kaninang galit niyang mukha. Ang inis at pagkunot ng kanyang noo ay unti-unting napawi. Good answer, Ali. Give me your phone. Ngayon naman, hinihingi niya ang phone ko. Anong gagawin mo sa phone ko? I will delete that asshole's number. Give me your phone right now, Ali. Tinatamad na kinuha ko ang phone ko sa aking bulsa. Kaagad naman niyang tinignan ng phone ko at nag-scroll. Pansin ko ang pagkunot ng noo niya. Who's this fucking Mr. Right? Huh? Anong Mr. Right yun? Wala ko nilagay ng Mr. Right sa phone ko. That fucking asshole. He put his number as Mr. Right. Ramdam ko ang inis ni Aaron habang pumipindot sa screen ng phone ko. Bakit naman gagawin ni Mr. Rossi yun? Mukhang nagliwanag din pagkatapos ang kanyang muka at ibinigay na sa akin ang phone ko. Nakinga ko ng maluwag nang simulan niya na muli paandarin ang kanyang sakyan. Nang makarating sa bahay, nag-iba na ang mood ni Aaron. Buti na lang binawi ko ang sagot kanina. Baka kung hindi ko binawi iyon ay baka beast mode na naman siya ngayon.